Huwag mong dungisan ang apelyido namin ng marumi mong kamay, Clara. Isang basahan ka lang na pilit isinusuot sa aming pamilya. At kahit kailan, hindi magiging ginto ang isang tanso. Ang boses ni Doña Matilda ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa loob ng marangyang dressing room ng katedral. Ang bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Hindi pa nakakasagot si Clara nang marinig ang isang malakas na tunog ng telang napupunit. Ang puting trahe de boda na gawa sa pinakapong sutla at pinalamutian ng mga kristal ay biglang nahati sa gitna dahil sa marahas na paghila ng matanda. Sa sulok ng silid, nakatayo si Arturo. Hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig na balak sana niyang ibigay sa kanyang anak para pakalmahin ang kaba nito bago maglakad sa altar. Ngunit ang baso ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumagsak na may ingay, kundi tumama sa makapal na alpombra. Ibinubuhos ang tubig na tila mga luha sa sahig. Ang trahe de bodang yon ay hindi lamang basta damit. Para kay Arturo, iyon ang simbolo ng 5 taon niyang pagtitipid, ng mga gabing tanging kape at tinapay lamang ang kanyang hapunan, at ng mga oras na kinalimutan niya ang sariling pagod bilang isang hamak na accountant sa lalawigan upang mabili ang pangarap ng kanyang nag-iisang anak. Ang bawat hibla ng telang iyon ay dumaan sa kanyang mga kamay na may kasamang dalangin. At ngayon, sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyong yon ay naging basahan sa ilalim ng paa ni Doña Matilda. "Mami, please, huwag dito. Maraming tao sa labas." Ang nanginginig na pakiusap ni Marco, ang lalaking nangakong magpoprotekta kay Clara habang buhay. Ngunit sa halip na lapitan ng umiiyak na asawa, nanatili itong nakatayo malapit sa pinto. Malayo ang tingin, tila isang batang takot mapagalitan ng kanyang ina. Tumingin si Doña Matilda kay Marco nang may pagkadisidiri bago muling ibinaling ang matalas na tingin kay Clara. "Tingnan mo ang asawa mo, Clara. Kahit siya, alam na hindi ka karapat-dapat dito. Akala mo ba ay makakapasok ka sa mundo ng mga Montesillo dahil lang sa ganda mo? Ang kahirapan ay isang sakit na daladala mo sa iyong dugo at hindi ko hahayaang mahawa ang aking pamilya." Lumapit si Arturo kay Clara. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit walang tunog. Naramdaman niya ang panginginig ng balikat ng kanyang anak habang yakap nito ang sarili. Sinusubukang pagtakpan ng punit na bahagi ng damit na naglalantad sa kanyang kahihiyan. Ang puso ni Arturo ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang bawat hikbi ni Clara ay isang hagupit sa kanyang kaluluwa. "Anak!" ang tanging nasabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Inalis niya ang kanyang lumang coat at maingat na ipinatong sa balikat ng anak. Ang coat na yon ay kupas na ang kulay, malayo sa karangyaan ng paligid. Ngunit doon nahanap ni Clara ang init na ipinagkait sa kanya ng lalaking nasa harap ng altar. Tumingin si Arturo kay Doña Matilda. Sa loob ng maraming taon, itinago ni Arturo ang kanyang tunay na pagkatao. Ibinaon niya sa limot ang lalaking minsan nang nagpabagsak ng mga higanteng kumpanya sa Europa sa pamamagitan lamang ng isang ballpen at talino. Ginawa niya iyon para sa katahimikan, para sa kaligtasan ni Clara mula sa madilim na mundo ng kapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakikita ang mapang-aping ngiti sa mukha ng matanda, naramdaman ni Arturo ang muling pagkabuhay ng isang halimaw na matagal na niyang pinatulog. "Ang damit ay kayang palitan, senyora," mahinang sabi ni Arturo sa wikang Tagalog na puno ng lalim at pait. "Ngunit ang dangal na kinuha mo sa anak ko, iyan ang hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo pa ang buong imperyo mo." Tumawa ng nakakaloko si Doña Matilda. "Dangal? May dangal ba ang mga taong nakatira sa squatter? Umalis na kayo bago ko patawagin ang mga security. Marco, let's go. This wedding is a mistake that I am now fixing." Hinila ni Matilda si Marco palabas ng silid.
Naiwan ang mag-ama sa gitna ng marangyang silid na ngayon ay tila isang malawak at malamig na disyerto. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ay naging amoy ng pagkabulok sa ilong ni Arturo. Yumakap si Clara sa kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa lumang coat nito. Tay, sorry po. Sayang ang perang pinaghirapan nyo. Sayang ang lahat. Hinalikan ni Arturo ang noo ng anak. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Sa halip, ito ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Sa kanyang isip, nagsimula ng gumalaw ang mga numero. Nakikita na niya ang mga butas sa mga kumpanya ng Montesillo. Nakikita na niya ang bawat piraso ng ari-arian na kukunin niya mula sa mga taong ito. Hindi sayang ang lahat, anak, bulong ni Arturo habang nakatingin sa malayo. Sa anino ng katedral na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Dahil ngayong araw, natapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Magsisimula na ang panahon ng kanilang pagbabayad. Habang papalabas sila ng katedral, bitbit ang punit na pangarap, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa isip ni Arturo na tila isang sumpa. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kayabangan, Matilda? Kapag ang taong tinawag mong basahan ang siyang humahawak sa hininga ng iyong kayamanan. Tumigil ang ulan sa labas, ngunit ang hangin ay naging mas malamig. Alam ni Arturo na bukas, paggising ng mundo, hindi na siya ang amang laging nakayuko. Ang arkitekto ay nagbalik na, at ang bawat sampal na tinanggap ni Clara ay babalik sa mga Montesillo sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo, Clara. Ang pinakamasakit ay yung mga sugat na hindi nakikita pero nararamdaman sa bawat paghinga. Ang maliliit na patak ng ulan ay tumatama sa bubong na yero ng kanilang maliit na bahay na lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Sa loob, nakaupo si Clara sa sahig na kawayan. Suot pa rin ang punit na trahe de boda na ngayon ay wala ng ningning. Ang kanyang mga kamay, na dapat sana ay may suot na gintong singsing, ay abala sa paghimay ng tuyong isda para sa kanilang hapunan. Ang bawat galaw niya ay mabagal. Tila bawat himay ay may kaakibat na bigat ng loob na hindi mailabas sa pamamagitan ng salita. Sa kabilang dako ng maliit na kusina, nakatayo si Arturo. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak mula sa likuran. Ang dati-rati masayahing dalaga na puno ng pangarap ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang puting tela ng damit ni Clara ay humahalo sa dumi ng kanilang lumang sahig. Isang masakit na paalala ng marahas na pagtatapos ng kanyang pangarap sa katedral kanina. Tay, kakain na po. Mahinang sabi ni Clara, hindi tinitingnan ng ama. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Hindi sumagot si Arturo. Sa halip, lumapit siya at kinuha ang platito ng tuyo mula sa kamay ng anak. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa at marahang hinawakan ang mga kamay ni Clara. Ang mga kamay na ito ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa pabrika para lamang makatulong sa pamilya. Ngunit ang puso nito ay mas malinis pa sa kristal. Ang kaibahan ng kabaitan ni Clara sa kalupitan ng mga Montesillo ay tila isang lason na lalong nagpapakulo sa dugo ni Arturo. Isang malakas na busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng labas. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na tabla. Hindi nagtagal, isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakod na kawayan. Bumaba si Marco. Suot pa rin ang kanyang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang hitsura ay gulo-gulo at tila hirap na hirap sa kanyang ginagawa. Clara! Clara, mag-usap tayo! Sigaw ni Marco mula sa labas. Hindi niya magawang pumasok sa loob ng bakod dahil sa takot na madumihan ang kanyang sapatos sa putik na dulot ng ulan. Dahan-dahang tumayo si Clara, balak sanang lumabas, ngunit hinarangan siya ni Arturo. Dito ka lang anak, ako ang kakausap sa kanya. Lumabas si Arturo sa maliit na beranda.
Ang lamig ng hangin ay sumalubong sa kanya, ngunit ang init ng kanyang galit ang mas nangingibabaw. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking itinuring niyang anak, ngunit hinayaan lamang na tapakan ang dangal ng kanyang pamilya. Sorry, Tay Arturo. Hindi ko lang talaga mapigilan si Mommy kanina. Alam niyo naman si Mommy, she's just protective of the family name. Sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagdadahilan. Clara, please. Let's just lie low for a while. Kapag lumipas na ang galit ni Mommy, aayusin natin ito. Magstay ka muna rito sa inyo. Padadalhan na lang kita ng allowance monthly para hindi ka na mahirapan. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang insulto sa pandinig ni Arturo. Allowance? Pag-uulit ni Arturo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang panganib. Akala mo ba ay mabibili mo ang kahihiyahiyang ibinigay niyo sa anak ko ng pera? Marco, ang pinto ng bahay na ito ay sapat lamang para sa mga taong may paninindigan at sa nakikita ko, wala kang puwang dito. Tay, don't be like that. We need to be practical. Anong mapapakain niyo kay Clara? Tuyo at kanin? Sagot ni Marco, na nagsisimula ng mainis. I'm trying to help here. Huwag niyo nang pairalin ang pride niyo dahil sa huli. Kayo rin ang mawawalan. Hindi na sumagot si Arturo. Sa halip, tinalikuran niya ang bilyonaryong tagapagmana. Ang katahimikan ni Arturo ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Iniwang nakatayo si Marco sa gitna ng ulan at putikan. Nang makapasok sa loob, nakita niya si Clara na nakasandal sa pader. Umiiyak ng walang tunog. Lumapit si Arturo at naramdaman ang panginginig ng anak. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Tahan na, Clara. Hindi mo kailangan ng kanilang pera at hindi mo kailangan ng isang lalaking hindi kayang itayo ang iyong dangal. Nang makatulog si Clara dahil sa pagod at pighati, nagtungo si Arturo sa isang madilim na sulok ng kanilang bahay. Inalis niya ang isang maluwag na tabla sa sahig. Mula roon, inilabas niya ang isang maliit, itim na kahon na nakabalot sa plastik. Sa loob nito ay isang satellite phone na tila mula sa ibang mundo at isang lumang ID na may ibang pangalan. Arthur Vance, Chief Global Strategist. Sa loob ng 10 taon, namuhay siya bilang Arturo, ang accountant na mahirap. Pero ngayong gabi, habang tinitingnan niya ang kanyang anak na natutulog sa isang manipis na banig, alam niyang tapos na ang kanyang pagtatago. Pinindot niya ang isang button sa device. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang ekspresyong puno ng determinasyon. Isang tinig ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na may accent na banyaga. The architect? Is that you? It's been a decade. We thought you were dead. I was. Sagot ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa punit na trahe de boda na nakasabit sa pako. But someone just woke me up. I need a full audit of the Montecillo Group's offshore accounts. Start the liquidation of my dormant assets in Zurich. I'm going back to the market. Copy that, architect. What's the objective? Tumingin si Arturo sa dilim ng gabi, kung saan sa malayo ay makikita ang mga ilaw ng lungsod. Ang mundo, kung saan nagahari ang mga Montecillo. I want to see them beg for a piece of bread, and I want them to do it while they are looking at my daughter's face. Ipinatong ni Arturo ang phone sa lamesa. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit sa mundo ng pananalapi ng bansa, isang dambuhalang unos ang kakasimula pa lamang mamuo. Isang unos na ang pangalan ay ang pag-ibig ng isang ama. Walang kwenta ang talino ng isang mahirap dahil sa huli, ang pera pa rin ang nagdidikta ng katotohanan. Ang mga salitang ito mula kay Doña Matilda ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Arturo habang luhod siyang nagpupunas ng putik sa kanilang sahig. Ang bawat pahid ng basahan ay may kasamang di nakikitang puot.
Habang ang kanyang mga tuhod ay sumasakit dahil sa lamig ng semento, ang kanyang isip ay kasalukuyang naglalakbay sa mga digital na eskinita ng pandaigdigang stock market. Isang matandang lalaking may suot na kupas na t-shirt ang nakikita ng mundo. Ngunit sa loob ng kanyang bungo, isang imperyo ang unti-unti nang ginigiba. Tumingin siya sa pintuan ng silid ni Clara. Tahimik na ang kanyang anak, marahil ay pagod na ang mga mata sa kaiiyak. Ang kawalang sala ni Clara ang tanging dahilan kung bakit niya piniling maging anino sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayong dinunggisan na ng mga Montesillo ang aninong yon, wala na siyang dahilan para magtago. Dahan-dahang tumayo si Arturo, inilapag ang basahan at kinuha ang kanyang lumang jacket. Lumabas siya ng bahay nang walang ingay, tinatahak ang madidilim na eskinita ng kanilang barangay hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong bodega sa dulo ng pier. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na bango mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng bodega, sa likod ng mga tumpok ng lumang gulong, may isang silid na nakatago. Pagpasok niya, tumambad ang ilang matataas na computer monitor na naglalabas ng asul na liwanag. Isang lalaking nasa edad 40, si Kiko, ang naghihintay sa kanya. Si Kiko ang dating IT specialist ni Arturo noong panahon ng kanyang kalakasan. Ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ang arkitekto. Architect, bungad ni Kiko. Ang boses ay puno ng paggalang at kaba. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan ang lugar na ito. 10 years, boss. 10 years na parang bangkay ang mga accounts na ito. Hindi sumagot si Arturo. Lumapit siya sa harap ng mga monitor. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng bawat kulubot na dala ng pagtitiis. Marahan niyang inalis ang kanyang suot na makapal na salamin sa mata. Ang salaming ginagamit niya para magmukhang hamak na accountant. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila malabo at pagod, ay biglang naging matalas, malamig, at tila nakakakita sa likod ng bawat numero. Ang sandali na ang isang matanda ay muling nagiging hari ng pananalapi. Kamusta ang Montesillo Group? Tanong ni Arturo. Ang boses ay wala ng bakas ng pagiging mapagkumbaba. Mukhang matatag sa labas, boss. Paliwanag ni Kiko habang mabilis na pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa keyboard. Pero tama ka, may mga butas sa kanilang real estate division. Masyadong malaki ang utang nila sa mga offshore banks sa Singapore. Isang maling galaw lang, guguho ang lahat. Hindi natin hihintayin ang maling galaw nila, Kiko, sabi ni Arturo habang nakatingin sa graph ng mga stocks na tila mga alon sa dagat. Tayo ang gagawa ng maling galaw para sa kanila. Gusto kong simulan mo ang Project Anino. Ipunin ang lahat ng short positions laban sa kanilang kumpanya. Gamitin mo ang mga dummy accounts sa Cayman. Pero boss, kailangan natin ng malaking pondo para makuha ang atensyon ng market, babala ni Kiko. Lumapit si Arturo sa main console. May inilabas siyang isang maliit na hardware key mula sa kanyang bulsa. Ang susi na nakatago sa ilalim ng kanilang sahig sa loob ng 10 taon. Isinaksak niya ito. Ang screen ay biglang napuno ng mga kumikislap na berde at gintong mga linya. Isang encrypted account ang bumukas at doon ay lumabas ang isang numero na kayang bumili ng isang buong lungsod. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay nabasag lamang ng mahinang huni ng mga cooling fans ng computer. Pinanood ni Kiko ang bawat paggalaw ni Arturo. Ang bawat command na ipinapasok ni Arturo ay tila isang nota sa isang madilim na symphony. Walang ingay ng pag-click, walang malakas na tunog. Tanging ang dahan-dahang pagdaloy ng mga numero sa screen ang nagpapatunay na may nagaganap na revolusyon. Sa loob ng 10 taon, nanahimik ako dahil inakala ko na sapat na ang pag-ibig para protektahan ang anak ko, bulong ni Arturo sa kanyang sarili. Ngunit itinuro niyo sa akin na sa mundong ito, ang leon ay kailangang maging leon muli para hindi kainin ng mga buwaya.
Isang huling pindot ang ginawa ni Arturo sa enter key. Ang screen ay biglang nag-flash ng kulay pula bago naging asul muli. Ang transaksyon ay tapos na. ₱1 bilyon ang nagsimulang gumalaw sa anino. Tila isang hukbo na dahan-dahang pumapalibot sa kaharian ng mga Montesillo habang ang mga ito ay natutulog ng mahimbing sa kanilang mga mamahaling kama. Tumingin si Arturo sa relo sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Sa loob ng ilang oras, magbubukas ang stock market. At sa pagbubukas na yon, ang pangalan ni Doña Matilda ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan, kundi magiging marka ng isang paparating na trahedya. Kiko, tawag ni Arturo bago siya lumabas. Yes, boss? Siguraduhin mong walang bakas. Gusto kong maramdaman nila ang sakit bago nila malaman kung sino ang sumampal sa kanila. Lumabas si Arturo sa bodega. Ang hangin sa labas ay tila mas magaan na ngayon. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang maliit na bahay, isang tanong ang naiwan sa hangin. Magkano nga ba ang halaga ng isang patak ng luha ng aking anak? Buka-bukas, malalaman ni Matilda na ang ₱1 hawak niya ay walang silbi kapag ang tadhana na mismo ang nagpasyang bumawi nito. Hindi po kami tumatanggap ng pangako rito, mister. Ang buhay ay may presyo at sa ospital na ito, ang presyo ay deposito bago ang operasyon. Ang mga salitang iyon na binitawan ng isang malamig na boses ng cashier 10 taon na ang nakalilipas ay tila mga linta na sumisipsip sa lakas ni Arturo tuwing sumasapit ang madaling araw. Sa loob ng kanyang gunita, muling bumabalik ang puting pasilyo ng Montesillo Medical Center, ang pinakamalaking ospital sa lungsod. Naalala niya ang kanyang sarili. Luhod sa harap ng glass window, bitbit ang lahat ng barya at gusot na papel na meron siya, habang sa kabilang panig ng pader ay unti-unti nang nauubusan ng hininga ang kanyang asawang si Luwalhati. Sila ang mga Montesillo, ang mga taong may-ari ng ospital na tumangging gamutin ang kanyang asawa dahil lamang sa kakulangan ng pera. Ang mga taong naging dahilan kung bakit lumaking walang ina si Clara. Nabalik lamang ang diwa ni Arturo nang marinig niya ang mahinang kalansing ng sandok sa kusina. Nakaupo siya sa kanyang lumang silya, hawak ang isang kupas na wallet. Sa loob nito, maingat na nakabalot sa plastik ang isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang huling bulaklak na ibinigay sa kanya ni Luwalhati bago ito pumanaw. Ang bawat talulot nito ay tila isang piping saksi sa 10 taon niyang pagtitimpi. Tay, gising na po pala kayo, bungad ni Clara. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng pamamaga mula sa pagiyak kagabi, ngunit sinisikap niyang maging matatag para sa ama. Nagtimpla po ako ng kape. Inumin niyo po, habang mainit pa. Tumingin si Arturo sa kanyang anak. Sa bawat kurap ng mga mata ni Clara, nakikita niya si Luwalhati. Ang parehong kabaitan, ang parehong pasensya. Ngunit nakikita rin niya ang parehong sugat, ang sugat na idinulot ng parehong pamilya na pumatay sa kanyang asawa. Salamat anak, tugon ni Arturo. Kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na po, tay. Pupunta po muna ako kay Tiyante Lolita sa kabilang kanto. May kinuha po kasi akong mga tahiin para may mapaglibangan ako. Pagsisinungaling ni Clara. Alam ni Arturo na ang tunay na dahilan ay gusto nitong makatulong sa gastusin dahil sa pag-aakalang wala na silang pera. Pag-alis ni Clara, dumating si Tiyante Lolita sa tapat ng kanilang bakod. Si Lolita ang matalik na kaibigan ng yumaong asawa ni Arturo at ang tanging nakakaalam kung gaano kalaki ang sakripisyo ng lalaki para sa anak. Arturo, tawag ni Lolita. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita ko si Clara kanina. Bakit tila pasan niya ang daigdig? Totoo ba ang balitang hindi natuloy ang kasal dahil sa mga Montesillo? Tumango lamang si Arturo habang tinititigan ang kanyang kape. Ang usok nito ay tila mga alaalang pilit na kumakawala. Hayop talaga ang mga taong yan. Bulalas ni Lolita, ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang sa galit.
Noong mamatay si Luwalhati dahil sa kanilang ospital, akala ko ay iyon na ang huling beses na magagawa nilang saktan ang pamilya mo. Ngunit pati si Clara, pati ang kaisa-isang kaligayahan mo, lalasunin nila. Lolita, mahinang saway ni Arturo. Huwag mong hayaang marinig ni Clara ang tungkol sa nakaraan. Ayokong lumaki siyang may puot sa puso. Pero hanggang kailan ka magtitiis, Arturo? Tanong ni Lolita habang lumalapit sa kanya. Alam ko kung sino ka noon. Alam ko ang talino mo. Hindi ka ipinanganak para maging tagalinis lamang ng putik ng ibang tao. Ang utang na loob ng mga Montesillo sa inyo ay hindi lang pera, kundi buhay. Hindi sumagot si Arturo, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tasa ng kape. Sa loob ng kanyang isip, muling bumalik ang imahe ni Doña Matilda na pinupunit ang damit ni Clara. Ang bawat hibla ng telang iyon ay tila ang huling pasensya na meron si Arturo. Tapos na ang pagtitiis, Lolita, bulong ni Arturo, sapat na para marinig lamang ng hangin. Ang 10 taon ng pananahimik ay kabayaran lamang sa katahimikan ni Luwalhati, pero ang luha ni Clara, ibang usapan na iyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang gintong mansyon, kampanteng nag-aalmusal si Doña Matilda. Hindi niya alam na sa isang maliit na bahay sa eskinita, ang lalaking itinuring niyang alikabok ay nagsisimula nang humabi ng isang lambat na hihigop sa lahat ng kanyang pag-aari. Isang itim na sobre ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa gate ng mga Montesillo. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang tuyong talulot ng sampagita ang nasa loob nito at isang maikling sulat na nakasulat sa magandang kaligrapiya. Ang bawat utang ay may interes at ang interes ng buhay ay ang pagkawala ng lahat ng iyong mahal. Nang mabuksan ni Matilda ang sobre, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang lamig. Tila may isang aninong nakatayo sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot sa isang simpleng bulaklak. Sino ang nagpadala nito? Isang multo ba mula sa nakaraan? O isang kaaway na matagal nang naghihintay sa dilim? Habang ang araw ay unti-unting tumataas, ang mga anino sa buhay ng mga Montesillo ay nagsimula na ring humaba. At sa gitna ng lahat ng ito, si Arturo ay nakaupo pa rin sa kanyang lumang silya. Naghihintay sa takdang oras ng paniningil. Sa mundong ito, ang tanging mas mahalaga kaysa sa iyong buhay ay ang iyong pangalan. Ngunit paano kung ang pangalang iyon ay unti-unti nang nilalamon ng dilim nang hindi mo namamalayan? Ang loob ng boardroom ng Montesillo Group ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng mahinang huni ng air conditioner na tila isang malamig na hininga ng kamatayan. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Doña Matilda. Ang kanyang mga daliring may suot na dambuhalang brilyante ay nakapatong sa ibabaw ng mga papeles, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa papel hanggang sa malukot ito. This is impossible! Isang glitch lang ito sa system. Hindi maaaring bumagsak ang stocks natin ng 10% sa loob lamang ng isang oras. Ang boses ni Matilda ay matinis, puno ng pagtatanggi na tila sinusubukang takutin ang mga numero sa screen upang magbago ang mga ito. Madam, hindi ito glitch. Sagot ng kanyang Chief Financial Officer na ang pawis sa noo ay dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang salamin. May isang malaking institutional investor na biglang nag-dump ng kanilang shares. At hindi lang iyon, ang Zurich Global Alliance, ang kumpanyang inaasahan nating maglalagak ng bilyon-bilyong pondo para sa ating bagong township project, ay biglang binaligtad ang kanilang desisyon. What? Bakit daw? Nanggagalaiting tanong ni Matilda. Sabi nila, base raw sa kanilang architect's audit, ang Montesillo Group ay masyadong unstable. Sinabihan nila tayong dirty water doesn't belong in a crystal glass. Namilog ang mga mata ni Matilda. Ang insultong yon ay tila isang malakas na sampal
na nagpula sa kanyang pisngi. Ang mga katagang yon ay pamilyar, tila isang anino mula sa nakaraan na pilit niyang ibinaon. Ngunit sa halip na matakot, nanaig ang kanyang kayabangan. Find them! Alamin niyo kung sino ang nasa likod nito. Walang sino man ang may karapatang tawaging madumi ang pangalan ng mga Montesillo. Habang nagkakagulo sa toreng kristal ng mga Montesillo sa isang maliit na kalsada sa tapat ng isang pampublikong palengke, ibang laban ang kinakaharap ni Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng duster at isang apron na may mga mantsa ng asukal. Sa harap niya ay isang bilao ng kakanin, mga bibingka at sapin-sapin na maingangat niyang niluto kasama si Tiyante Lolita simula pa noong madaling araw. Ang sikat ng araw ay matindi. Tumatama sa kanyang balat na dati ay laging nasa loob ng aircon, ngunit hindi ito ininda ni Clara. Ang bawat barya na natatanggap niya mula sa mga mamimili ay tila isang gamot na nagpapahilom sa sugat ng kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, hindi siya umaasa sa apelyido ni Marco o sa yaman ng mga Montesillo. Dito sa kalsada, siya ay si Clara lamang, isang babaeng marunong lumaban. Isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa kabilang panig ng kalsada. Mula sa loob ng madilim na bintana, isang pares ng mga mata ang nakamasid sa bawat galaw ni Clara. Ito si Gabriel. Hindi siya kumikilos, tila isang estatwa na nagbabantay sa isang mahalagang kayamanan. Nakita niya kung paano punasan ni Clara ang pawis sa noo nito at nakita niya ang bahagyang pagngiti ng dalaga nang makabenta ito sa isang bata. Bumaba ang bintana ng sasakyan ng bahagya. Inutusan ni Gabriel ang kanyang driver na lumapit. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa pwesto ni Clara. "Miss, kukunin ko na ang lahat ng iyan. Pati ang bilao mo. Bibilhin ko na," sabi ng lalaki habang naglalabas ng 1,000 piso. "Lahat po. Pero marami pa po ito, sir. Sobra po ang ibinibigay ninyo." Gulat na sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Sabi ng amo ko, ituring mo raw itong bayad sa iyong pagod. Huwag mo nang bilangin ang sukli. Tugon ng lalaki bago mabilis na kinuha ang bilao at bumalik sa sasakyan. Ni Clara sa gitna ng kanyang paghihirap, napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na may nakakakita sa kanyang halaga sa kabila ng kanyang kalagayan. Tumingin siya sa SUV na dahan-dahang umalis, nagtataka kung sino ang estrangherong yon na tila laging naroon sa oras na kailangan niya ng tulong. Samantala, bumalik ang eksena sa opisina ni Matilda. Ang katahimikan ay muling nabasag nang ang malaking telebisyon sa pader ay biglang bumukas sa isang news channel. Breaking news! Ang Montesillo Group nahaharap sa malaking krisis matapos bawiin ng mga international investors ang kanilang suporta. Usap-usapan din ang pagkakasangkot ng kumpanya sa isang malaking offshore tax evasion scandal. Ang baso ng wine na hawak ni Matilda ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay. Ang tunay na tunog ng pagkabasag ng kristal ay hindi narinig. Ngunit ang bawat piraso nito sa sahig ay sumalamin sa mukha ni Matilda na ngayon ay maputla pa sa bangkay. Hindi ito maaring mangyari. Bulong niya habang nakatingin sa kanyang panginginig na mga kamay. Sa di kalayuan, sa isang madilim na silid na puno ng mga monitor, nakaupo si Arturo. Nakita niya ang balita. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang buong ngiting hindi nagpapakita ng saya, kundi ng isang madilim na katarungan. Ang unang bitak sa kaharian ng mga Montesillo ay nandyan na. At alam ni Arturo na sapat na ang isang malakas na ihip ng hangin upang gumuho ang lahat. Sino ang estrangherong tumulong kay Clara? At hanggang saan ang kayang gawin ni Matilda upang isalba ang kanyang bumabagsak na imperyo bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga kasalanan. Ang gabi ay paparating na at sa dilim,
Ang anino ng arkitekto ay lalong lumalaki. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglimot ay ang katotohanang bawat sulok ng iyong puso ay may naiwang bakas ng taong pilit mong binubura. Ang dapit hapon ay naglalabas ng mga kulay na tila pasimula ng isang dambuhalang pasa sa langit. Mga kulay ube at madilim na kahel na unti-unting nilalamon ng paparating na gabi. Sa ilalim ng isang matandang puno ng nara sa gilid ng parke, nakaupo si Clara. Sa kanyang tabi ay ang kanyang bakanting bilao, isang piping saksi sa buong araw niyang paglalakad at pagtitiis. Ang kanyang mga paa ay bahagyang namamanhid at ang kanyang likod ay tila may nakadagan na mabigat na pasanin, ngunit sa kabila ng pagod, may isang estrangherong kapayapaan ang nananahan sa kanyang dibdib. Dito sa parkeng ito sila madalas maglaro noong mga bata pa sila. Naalala ni Clara ang mga araw na ang tanging problema niya ay ang sugat sa tuhod mula sa pagkakadapa at hindi ang sugat sa dangal na idinulot ng mga taong itinuring niyang pamilya. Masyadong malalim ang iniisip mo, Clara. Baka malunod ka na riyan. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang gunita. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Gabriel. Nakatayo ito sa kanyang harap. Suot ang isang simpleng puting t-shirt na nagpapatingkad sa kanyang kayumangging balat. Ang mga mata ni Gabriel ay laging tila may ngiti, kahit na ang kanyang labi ay seryoso. Si Gabriel ang kababata niya, ang anak ng magsasakang tinulungan ni Arturo noon, ang lalaking nawala sa loob ng maraming taon upang mag-aral sa ibang bansa. At ngayon ay nagbabalik bilang isang misteryo. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Clara habang iniaayos ang kanyang duster. Naglalakad-lakad lang. Hindi ko inaasahan na makikita ang isang sikat na kakanin vendor dito. Biro ni Gabriel habang dahan-dahang nauupo sa tabi ni Clara, ngunit pinanatili ang isang magalang na distansya. Kamusta ka na? Totoo ba ang balitang nakarating sa akin? Bumaba ang tingin ni Clara sa kanyang mga kamay. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagiging sentro ng usap-usapan dahil sa naudlot na kasal, oo, Gabriel, totoo lahat yon. Hindi yon ang tinutukoy ko, malambot na sabi ni Gabriel. Ang tinatanong ko ay kung kamusta ang puso mo. Dahil ang balita ay tungkol sa mga Montesillo, pero ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman ng kaibigan ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Clara na hindi siya hinuhusgahan. Walang awa, walang panlilibak, tanging dalisay na pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na yabag ng mga sapatos sa semento ang narinig nila. Ang bango ng isang mamahaling pabango, isang bango na dati ay nagpapatibok sa puso ni Clara, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuka, ang humalo sa hangin. Clara, ano to? Sino ang lalaking ito? Si Marco. Nakatayo ito sa harap nila, gulo-gulo ang buhok at may amoy ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at galit. Lumapit si Marco at pilit na hinawakan ng braso ni Clara. Hinahatak ito patayo. Kaya mo ba ako tinatanggihan? Dahil sa lalaking ito, isang hampas lupa, mas gusto mo pa ang kasama ng ganitong uri ng tao kaysa bumalik sa akin? Bitawan mo ako, Marco. Nasasaktan ako. Sigaw ni Clara, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Ang bawat daliri ni Marco na bumabaon sa kanyang balat ay tila mga kuko ng isang halimaw na ayaw siyang pakawalan sa kanyang nakaraan. Bago pa man makakilos si Marco para lalong saktan si Clara, isang malakas at matatag na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Hindi ito marahas, ngunit ang higpit nito ay tila isang bakal na kandado. Sabi niya, bitawan mo siya. Ang boses ni Gabriel ay nanatiling mahinahon, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang magpatayo ng balahibo ni Marco. At sino ka naman? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Ako ay isang Montesillo. Bulyaw ni Marco, bagaman kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata
Habang tinititigan ang matalim na tingin ni Gabriel, alam ko kung sino ka, Marco. Ikaw ang lalaking hindi nagawang protektahan ang babaeng mahal niya sa harap ng sarili niyang ina. At ngayon, wala ka ng karapatang hawakan siya kahit ang dulo ng kanyang daliri. Sabi ni Gabriel, habang dahan-dahang itinatulak palayo ang kamay ni Marco mula kay Clara. Tumayo si Gabriel sa pagitan ni na Clara at Marco. Tila isang matibay na pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Marco, na naramdaman ang kanyang sariling kahinaan, ay walang nagawa kundi umatras. Hindi pa tayo tapos, Clara. Magmamakaawa ka ring bumalik sa akin kapag wala na kayong makain. Pasigaw na, sabi ni Marco, bago mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Naiwan si Clara na nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Ngunit bago pa man bumagsak ang unang patak, isang malinis at maputing panyo ang lumitaw sa harap ng kanyang mukha. Kinuha ni Clara ang panyo at napansin ang isang maliit na borda sa sulok nito. Ang kanyang sariling pangalan, Clara, na nakasulat sa isang magandang disenyo. Para saan ito? Tanong ni Clara, habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Matagal ko na itong itinago, Clara. Simula pa nung mga bata tayo, lagi kang madaling umiyak kapag nadarapa ka sa parkeng ito. Inihanda ko ito para sa araw na magkikita tayong muli. Para hindi mo na kailangang gamitin ang iyong manggas sa pagpunas ng luha. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Napatingin si Clara kay Gabriel. Bakit parang alam ni Gabriel ang bawat sakit na pinagdaanan niya? Bakit tila lagi itong naroon sa mga sandaling gumuho ang kanyang mundo? Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montesillo, isang tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Matilda, na kasalukuyang umiinom ng gamot para sa kanyang high blood, ay nanginginig na sinagot ang tawag. Hello? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Matilda. Madam, ito na po ang final notice mula sa bangko. Dahil sa pagbagsak ng halaga ng inyong collateral at ang hindi pagbabayad ng interes, ang foreclosure ay isasagawa na bukas ng umaga. Kailangan nyo na pong lisanin ang mansyon. Ang baso ng tubig sa kamay ni Matilda ay dahan-dahang nadulas at tumama sa marmol na sahig. Sa pagkakataong ito, walang alpombra na sumalo rito. Ang bawat piraso ng basag na kristal ay tila ang kanyang sariling buhay na unti-unti nang nadudurog. Saan pupunta ang reynang wala ng kaharian? At hanggang kailan magagawang itago ni Gabriel ang kanyang tunay na ugnayan sa lihim na plano ni Arturo? Ang gabi ay malalim na, at ang bawat hakbang patungo sa bukas ay puno ng mas malalaking panganib. Ang pinakamahirap na upuan sa loob ng isang mansyon ay hindi ang gawa sa ginto, kundi ang isang upuang wala ng halaga dahil wala nang gustong maupo rito. Ang boses ng sheriff ay tila isang hatol ng kamatayan habang binabasa ang mga papeles sa loob ng malawak na sala ng mga Montesillo. Ang mga tauhan ng bangko ay mabilis na kumikilos, nagdidikit ng mga pulang sticker na may nakasulat na foreclosed sa bawat mamahaling gamit, sa dambuhalang kristal na chandelier, sa mga antigong florera at maging sa grand piano na kailanman ay hindi naman tinugtog ng may pagmamahal. Si Doña Matilda ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang kanyang balat ay tila nawalan na ng buhay. Pinanood niya kung paano hawakan ng mga estranghero ang kanyang mga ari-arian. Ang bawat sticker na idinidikit ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang reyna ng lipunan ay naging isang nanonood na lamang sa sarili niyang pagguho. Hindi niyo ito maaaring gawin. Tatawagan ko ang aking abogado. Tatawagan ko ang board of directors. Sigaw ni Matilda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at walang naitutulong. Madam, ang board of directors niyo ang unang bumitaw sa inyo.
Wala na po kayong kakampi. Malamig na sagot ng sheriff bago tuluyang lumabas ng pinto. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang itim na kotse ang huminto sa madilim na bahagi ng kalsada sa tapat ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit, si Kiko na ngayon ay nagpapanggap bilang isang kinatawan ng isang misteryosong foreign firm, ang bumaba at lumapit sa gate. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ni Matilda na may halong pag-asa at pagdududa. Sino ka? Ikaw ba ang ipinadala ng Zurich Group? Hindi po, madam. Ako ay kinatawan ng isang tao na nais tumulong sa inyo. Isang secret benefactor na ayaw makitang tuluyang mawala ang pangalan ng mga Montesillo. Paliwanag ni Kiko, ang boses ay puno ng profesionalismo. May alok ang aking amo, 1 bilyong piso, para bayaran ang lahat ng inyong utang at isalba ang inyong kumpanya. Para kay Matilda, ang mga salitang yon ay tila musika mula sa langit. 1 bilyon? Ano ang kapalit? Anong porsyento ng kumpanya ang gusto niya? Wala po siyang hinihinging porsyento. Sagot ni Kiko na nagdulot ng gulat sa mukha ng matanda. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Isang kondisyon na hindi mabibili ng pera. Ano iyon? Sabihin mo na. Ang kondisyon ay kailangang humingi ng tawad ang inyong pamilya sa taong pinakanasaktan ninyo. Isang tapat at publikong paghingi ng paumanhin. At ang huling desisyon kung tatanggapin ang tulong ay nakasalalay sa taong iyon. Ang mukha ni Matilda ay biglang nagbago. Ang kanyang pride, na tila isang pader na hindi matitibag, ay muling tumigas. Humingi ng tawad? Kanino? Kay Clara? Kay Arturo? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Mas pipiliin ko pang mawala ang mansyong ito kaysa luhuran ang mga taong iyon. Kung gayon, madam, mukhang mas pinahahalagahan ninyo ang inyong yabang kaysa sa inyong kinabukasan. Seryosong sabi ni Kiko habang dahan-dahang tumatalikod. Sabi ng amo ko, ang taong hindi marunong yumuko ay madaling mabali sa oras ng bagyo. Naiwang mag-isa si Matilda sa gitna ng kanyang nagdidilim na mansyon. Ang bawat anino sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Samantala, sa maliit na bahay ni na Arturo, ibang eksena ang nagaganap. Si Clara ay kasalukuyang nagluluto ng hapunan. Ang bango ng piniritong isda at mainit na kanin ay pumupuno sa maliit na silid. Isang simpleng gabi kung saan ang mag-ama ay magkasamang kumakain ng walang takot o kaba. Kinuha ni Arturo ang isang maliit na piraso ng isda at inilagay ito sa pinggan ni Clara. Kumain ka ng mabuti, anak. Malayo pa ang lalakbayin natin. Tay, tawag ni Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Bakit parang hindi na po kayo gaanong pagod ngayon? At bakit tila lagi nating nakukuha ang mga kailangan natin kahit hindi ko alam kung saan galing ang pondo? Ngumiti lamang si Arturo, isang nangiting puno ng lihim. Ang tadhana ay may paraan para ibalik ang mga ninakaw sa atin, Clara. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nararanasan natin ngayon ay bunga lamang ng mga binhing itinanim ko noong unang panahon. Nang makatulog si Clara, muling inilabas ni Arturo ang kanyang itim na notebook. Binura niya ang pangalan ni Matilda sa listahan ng mga ari-arian at pinalitan ito ng isang salita. Bukas. Isang mensahe ang dumating sa kanyang phone mula kay Kiko. Tumanggi siya, boss. Mas pinili ang pride. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Arturo. Inaasahan ko na yan. Bukas, kapag ang kanyang mga gamit ay nasa kalsada na, ang pride niya ang magiging una niyang kakainin para mabuhay. Dangling mystery. Bakit tila hindi nagulat si Arturo sa pagtanggi ni Matilda? Ano ang susunod na hakbang sa kanyang plano na tiyak na wawasak sa huling depensa ng mga Montesillo? Cliffhanger. Kinabukasan, isang dambuhalang truck ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Ngunit hindi ito para kumuha ng mga gamit.
kundi para magbaba ng isang bagay na hinding-hindi inaasahan ni Matilda, isang lumang kabaong na gawa sa kahoy na may nakaukit na pangalan ng asawa ni Arturo. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng kumatok sa pintuan ng mga mapang-api. Anong klaseng biro ito? Alisin niyo ang kabaong na yan sa harap ng bahay ko bago ko kayo ipakulong lahat. Ang tinig ni Doña Matilda ay pumiyok sa tindi ng takot at galit habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa mahogany na kabaong na nakaharang sa kanyang gate. Ang sikat ng umaga ay tumatama sa gintong plaka na nakakabit sa takip nito, kung saan nakaukit ang pangalang Luwalhati Santos, isang pangalan na tila isang sumpa na bumangon mula sa hukay upang bawiin ang katahimikan ng mga Montesillo. Ang mga trabahador ng truck ay hindi sumagot. Tahimik silang sumakay pabalik sa sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan ang dambuhalang kahoy na tila isang itim na marka sa gitna ng marangyang subdibisyon. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa tuwing dadaan ang sasakyan ni Matilda ay dahan-dahang lumabas ng kanilang mga bahay. May dalang mga telepono at nagbubulungan habang kumukuha ng litrato. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang tahimik na sulok ng kanilang maliit na bahay, maingat na sinisindihan ni Clara ang isang puting kandila sa harap ng lumang litrato ng kanyang ina. Ang halimuyak ng insenso ay humahalo sa amoy ng bagong luto na kape. Ito ang kaibahan ng mundo. Ang katahimikan ng mahirap ay may dangal, habang ang ingay ng mayaman ay puno ng takot. Tay, dadaan po muna ako sa palengke. Paalam ni Clara habang isinusuot ang kanyang lumang tsinelas. Gusto ko po sanang bumili ng sariwang bulaklak para kay nanay. Tumango si Arturo habang nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa balita tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya. Sige anak, mag-iingat ka. Tandaan mo, ang katotohanan ay tila tubig. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga palad, makakahanap ito ng paraan para lumabas. Pagdating ni Clara sa tapat ng mansyon ng mga Montesillo na hindi niya sinasadyang madaanan dahil sa trapiko, ay tumambad sa kanya ang isang kaguluhan. Ang mga sheriff ay nagsisimula na ring maglabas ng mga kagamitan mula sa loob. Ang mga mamahaling sofa, ang mga painting na gawa ng mga tanyag na artista, at maging ang mga imported na kurtina ay tumpok-tumpok na sa gilid ng kalsada. Tila mga basura na naghihintay ng hakot. Nakita ni Clara si Doña Matilda na nakaupo sa ibabaw ng isa niyang maleta sa gilid ng bangketa. Ang kanyang marangyang ayos ay gulo-gulo na. Ang kanyang lipstick ay lagpas sa guhit ng labi at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Sa tabi niya, isang lalaki mula sa isang kilalang pawn shop ang kasalukuyang sinusuri ang suot nitong dambuhalang singsing na brilyante. Madam, pasensya na po, sabi ng lalaki habang ibinabalik ang singsing. Peke po ito. Glass lang po ang bato nito, hindi tunay na diamante. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng dangal ni Matilda ay hindi narinig ng tenga, kundi naramdaman ng lahat ng nakasaksi. Ang reynang mahilig mga lipusta sa mahihirap ay nabubuhay pala sa isang mundong gawa sa plastik at kasinungalingan. Hindi maaari. Binili iyan ng asawa ko sa Paris. Sigaw ni Matilda, ngunit ang kanyang boses ay wala ng talim. Ang kanyang mga dating kaibigan na dumadaan ay nagmamadaling itaas ang kanilang mga bintana ng sasakyan. Tila ayaw mahawahan ng kamalasan ng babaeng dati nilang kalaro sa mahjong ni Clara. Sa kabila ng lahat ng sampal at pangiinsulto, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang dating biyenan. Hindi siya nagtawa, hindi siya nagmura. Kinuha niya ang isang bote ng malamig na tubig mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Matilda. Uminom po muna kayo, madam. Masyadong mainit ang sikat ng araw para sa inyo, mahinahong sabi ni Clara. Tumingala si Matilda. Nang makita niya ang mukha ng babaeng tinawag niyang basahan, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa halip na magpasalamat. Hinawi niya ang kamay ni Clara.
dahilan upang tumapon ng tubig sa semento. Huwag mo akong kaawaan, Clara. Kahit nasa kalsada ako, mas mataas pa rin ang dugo ko kaysa sayo. Ang bulyaw ni Matilda, habang ang kanyang boses ay pumapaos sa tindi ng emosyon. Ang dugo po ay iisang kulay lamang kapag tayo ay nasugatan, madam. Sagot ni Clara bago dahan-dahang tumalikod. Ang kaibahan lang, ang sugat ko ay naghihilom na, habang ang sa inyo ay nagsisimula pa lang bumuka. Sa di kalayuan, isang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto. Ang bintana sa likod ay bumaba ng bahagya, sapat lamang para makita ang isang pares ng matatalas na mata na nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Boss, handa na po ang lahat. Bulong ng driver. Mabuti. Sagot ng lalaki sa loob. Isang boses na pamilyar ngunit may ibang tono ng awtoridad. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang mansyong ito ay pag-aari na ng isang pundasyon na ipinangalan sa taong hinayaan niyang mamatay sa labas ng kanyang ospital. Ang kabaong sa harap ng gate ay hindi lamang simbolo ng kamatayan. Ito ay isang paanyaya para sa huling sayaw ng katarungan. Dangling mystery. Sino ang lalaki sa loob ng sasakyan? Si Arturo ba ito sa isang bagong anyo? O si Gabriel na may dalang sariling agenda? At ano ang nasa loob ng kabaong nilwalhati na tiyak na magpapabago sa kapalaran ni Matilda habang buhay? Cliffhanger. Isang opisyal mula sa gobyerno ang lumapit kay Matilda habang bitbit ang isang warrant. Doña Matilda Montesillo, inaaresto po kayo para sa kasong estafa at economic sabotage. Sumama po kayo ng matiwasay. Ang reyna ay wala ng korona, wala ng kaharian, at ngayon, wala na ring kalayaan. Ang kapalaran ay isang malupit na mananahi. Madalas niyang tinatahi ang ating mga kasalanan gamit ang sinulid ng ating sariling kayabangan. Ang silid ng interogasyon ay balot ng isang malamig at kulong na amoy. Amoy ng lumang semento at tila nabubulok na pag-asa. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, nakaupo si Doña Matilda. Wala na ang kanyang marangyang alahas, wala na ang kanyang proteksyon. Ang tanging natitira ay ang kanyang puot na pilit niyang ginagamit bilang baluti laban sa katotohanan. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay ng pag-click. Isang dahan-dahang paggalaw na tila nagpapasok ng isang mas malamig na hangin. Pumasok ang isang lalaki. Nakasuot ito ng isang napakagandang suit na kulay abo. Ang bawat tahi ay perpekto at ang kanyang mga sapatos ay kasing kinang ng salamin. Isang sombrero ang bahagyang nakatabon sa kanyang mukha at ang kalahati ng kanyang anyo ay nananatili sa anino. Sino ka? Ikaw ba ang benefactor na sinasabi nila? Ang boses ni Matilda ay paos, tila may mga buhangin sa kanyang lalamunan. Tulungan mo ako. Ang mga pulis na ito, wala silang galang. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Hindi sumagot ang lalaki. Naupo siya sa tapat ni Matilda, ang kanyang mga galaw ay banayad at puno ng awtoridad. Inilapag niya ang isang itim na folder sa lamesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na unti-unting humihigpit sa leeg ni Matilda. Ang pagkilala sa isang tao ay hindi nagsisimula sa mukha, Matilda. Nagsisimula ito sa mga bakas na iniwan mo sa kanilang buhay. Ang boses ng lalaki ay malalim, baritono, at tila nanggagaling sa isang napakalayong nakaraan. Napakunot ang noo ni Matilda. May pamilyar sa tono ng boses na yon, isang himig na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito huling narinig. Anong ibig mong sabihin? Kung narito ka para pangaralan ako, huwag na. Kailangan ko ng pondo, kailangan ko ng paraan para makalabas dito. Pera pa rin? Ang lalaki ay bahagyang tumawa, isang tuyong tawa na walang halong saya. Sa tingin mo ba ay pera ang makakabayad sa 10 taon ng pangungulila?
Sa tingin mo ba ay barya ang katapat ng isang buhay na nawala sa labas ng pintuan ng iyong ospital dahil lamang sa wala silang maipakitang deposito? Natigilan si Matilda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa. Paano mo? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Aksidente ang nangyari sa babaeng iyon. Kasalanan nila dahil hindi sila naghanda. Aksidente? Ang lalaki ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Ang tawag doon ay pagpatay, gamit ang iyong mga panuntunan. At ang kasalanan mo kay Clara, ang pagpunit sa kanyang pangarap sa harap ng dambana. Aksidente rin ba yon? Isang hampaslupa lamang siya. Sinira ko ang kasal na yon para protektahan ang dangal ng mga Monticello. Ginawa ko ang dapat kong gawin bilang isang ina. Sigaw ni Matilda. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Wala siyang bakas ng pagsisisi, tanging ang matigas na paninindigan sa kanyang maling prinsipyo. Ang lalaki ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang kamay upang ayusin ang kanyang cufflinks. Ang liwanag ng bombilya ay tumama sa gintong disenyo nito. Isang maliit na inukit na simbolo ng isang timbangan. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Nakilala niya ang mga cufflinks na iyon. Iyon ang mga huling ari-arian na kinuha niya mula kay Arturo noong isang gabi upang ipambayad sa nasirang florera sa mansyon. Ang mga bagay na tinawag niyang basura bago niya ito ipatapon. Paano ito napunta sa suot ng bilyonaryong nasa harap niya? Ang boses mo. Bulong ni Matilda. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa mga bakal na rehas ng kanyang dibdib. Hindi maaari. Arturo, hindi inalis ng lalaki ang kanyang sombrero, ngunit ang kanyang mga mata na nakatago sa anino ay tila naglalabas ng isang malamig na apoy. Ang tensyon sa silid ay umabot sa puntong tila anumang sandali ay sasabog ang lahat. Ang utang na loob, Matilda, ay hindi nababayaran ng ginto kapag ang hiniram mo ay dangal at buhay, sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na wala ng apela. Narito ako para ibigay sa iyo ang iyong huling pagkakataon. 1 bilyong piso para sa iyong kalayaan at para sa kumpanya ng iyong anak. Ibigay mo na. Pirpirmahan ko ang anumang papeles. Desperadang sabi ni Matilda. Hindi pa ako tapos, putol ni Arturo. Hindi mo kailangang pumirma ng kahit ano. May isang bagay ka lang na dapat gawin. Bukas, sa harap ng lahat ng media, luluhod ka sa paanan ni Clara. Hihingi ka ng tawad sa bawat sampal, sa bawat mura, at sa bawat patak ng luha na idinulot mo sa kanya. Kapag tinanggap niya ang iyong tawad, doon ko lamang pakakawalan ang pondo. Ang mukha ni Matilda ay tila naging isang estatwa ng pait. Ang kanyang huling depensa, ang kanyang pride, ay ang tanging bagay na natitira sa kanya. Luluhod? Sa isang katulong, mas pipiliin ko pang mabulok sa kulungang ito kaysa gawin iyon. Kung gayon, ihanda mo na ang iyong sarili sa dilim, sabi ni Arturo habang dahan-dahang tumatayo. Dahil bukas, ang anak mo mismo, si Marco, ang magsasabi sa iyo kung gaano kadali kang kalimutan kapag wala ka ng silbi. Dangling mystery. Ano ang gagawin ni Marco kapag nalaman niyang ang kanyang sariling ina ang hadlang sa kanyang muling pagyaman? At sapat na ba ang pagluhod ni Matilda para pahilumin ang sugat sa puso ni Clara? Cliffhanger. Habang naglalakad palabas si Arturo, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero sa tapat ng security camera, nagpapakita ng isang mukhang puno ng katarungan. Sa kabilang panig ng monitor, sa isang lihim na silid, nakaupo si Clara. Pinapanood ang lahat habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa panyong ibinigay ni Gabriel. Tay, tapusin na natin ito, bulong ni Clara sa gitna ng katahimikan. Walang puwang ang awa sa negosyo, Mommy. Ang buhay ay parang sugal. Kapag wala ka nang itataya, ikaw ang nagiging taya. Kaya please, lunukin mo na ang pride mo dahil hindi tayo mapapakain yan. Ang mga salitang ito mula kay Marco ay tila mas matalas pa kaysa sa mga rehas na bakal na naghihiwalay sa kanila sa loob ng kulungan.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bisitahan, nakatingin si Doña Matilda sa kanyang anak. Ang lalaking pinalaki niya sa karangyaan, ang lalaking itinuring niyang prinsipe ng mga Montesilio, ay nakatayo sa kanyang harap na walang ibang iniisip kundi ang sariling kaligtasan. Wala itong dalang pagkain, walang dalang pag-asa, tanging isang hiling na lalong wumasak sa natitirang piraso ng puso ni Matilda. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Matilda. Ang tunay na tunog ng pagtalikod ng isang anak ay hindi naririnig sa pamamagitan ng ingay, kundi sa lamig ng mga salitang nagpaparamdam na ikaw ay wala ng halaga. Habang nagaganap ang masakit na pagtatagpong iyon, si Arturo ay nasa loob ng kanyang lihim na opisina. Hawak ang isang luma at naninilaw na dokumento. Ito ang orihinal na patent para sa isang gamot na pampababa ng lagnat. Isang formula na binuo ni Luwalhati, ang kanyang asawa, noong sila ay nagsisimula pa lamang. Si Luwalhati ay hindi lamang isang mapagmahal na ina. Siya ay isang mahusay na chemist na nangarap na makatulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng murang gamot. Ngunit ang pangarap na yon ay ninakaw ng yumaong asawa ni Matilda. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang angkinin ang formula, pagkakitaan ito ng bilyon-bilyon, at sa huli ay hayaan ang tunay na imbentor nito na mamatay sa labas ng kanilang sariling ospital dahil sa kawalan ng pondo. Ito ang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang katotohanang ang imperyo ng mga Montesilio ay itinayo sa ibabaw ng ninakaw na buhay at talino ni Luwalhati. Luwalhati, malapit na, bulong ni Arturo habang hinahaplos ang mukha ng asawa sa litrato. Ang bawat patak ng pawis mo na kinuha nila, babalik na sa ating anak. Inilabas ni Arturo ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa, ang tanging prototype na naiwan ni Luwalhati. Tiningnan niya ang likido sa loob nito na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng table lamp. Ang maliit na boteng ito ang simbolo ng lahat ng kanilang paghihirap at ito rin ang magiging huling pako sa kabaong ng dangal ng mga Montesilio. Samantala, sa isang tahimik na bahagi ng bahay, nakaupo si Clara sa tabi ni Gabriel. Gabriel, ang gabi ay payapa at ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng mga dahon sa bintana na tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Clara, alam mo ba kung bakit laging naroon ang tatay mo para sa'yo? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malambot at puno ng paghanga. Dahil mahal niya ako, Gabriel. Yun lang naman ang alam ko, sagot ni Clara. Higit pa roon, Clara. Ang tatay mo ay isang mandirigma na piniling itago ang kanyang espada para lamang hindi ka masugatan sa labanan. Pero ngayon, kailangan na niyang ilabas ang katotohanan dahil ang mga kalaban ay hindi tumitigil sa paghila sa iyo pababa. Paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Clara. Naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Gabriel, isang init na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang bagyong darating. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanya. Kung ang mga Montesilio ang pumatay sa kanyang ina sa pamamagitan ng kanilang kapabayaan, sapat na ba ang pagluhod ni Matilda upang mabayaran ang lahat ng nawala? Gabriel, natatakot ako, bulong ni Clara. Natatakot ako na baka sa paghahanap namin ng katarungan, maging katulad din kami nila. Mga taong puno ng galit at walang puwang para sa pagpapatawad. Ang katarungan ay hindi galit, Clara. Ito ay ang pagbabalik ng balanse sa mundo, sagot ni Gabriel. Sa loob ng selda, si Matilda ay nakahiga sa matigas na semento. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagpapakita ng mukha ni Luwalhati. Naniningil sa bawat segundong ninakaw niya. Biglang bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang isang gwardiya. May dalang isang pirasong papel. Para sa inyo, madam, mula sa inyong anak, sabi ng gwardiya bago muling umalis. Nang buksan ni Matilda ang sulat,
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Hindi ito sulat ng pagmamahal. Ito ay isang kopya ng kasunduan kung saan itinakwil ni Marco ang lahat ng kanyang obligasyon sa kanyang ina kapalit ng 1% ng pondo mula sa The Architect. Ang tunay na sugat ng kahapon ay muling bumuka. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang gamot na makakapagpagaling dito. Ang anak na kanyang pinrotektahan ay siya ring kumuha ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Dangling mystery. Ano ang tunay na papel ni Gabriel sa nakaraan ni Arturo? Bakit tila alam niya ang bawat detalye ng lihim na plano ng The Architect? At ano ang gagawin ni Matilda ngayong maging ang sarili niyang dugo ay tinalikuran na siya? Cliffhanger. Kinabukasan, isang dambuhalang press conference ang inayos sa harap ng City Hall. Ang lahat ng media ay naroon, naghihintay sa pagdating ng The Architect at ng reynang babagsak mula sa kanyang trono. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Clara, suot ang isang simpleng puting damit, habang sa malayo ay nakikita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang humihinto. Ang oras ng paghuhukom ay narito na. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa pusong nais ng lumaya mula sa gapos ng kahapon. Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa desperasyon. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na lamesa sa loob ng isang tahimik na opisina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papeles na nakalatag sa pagitan nila ni Clara. Clara, please. Isang pirma lang naman ito. Pag-isipan mo muna. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? My mother. She's not doing well. Kung pipirmahan mo ang annulment, mawawala na ang huling koneksyon natin sa mga Montesillo. Paano na ako? Paano na ang pangalan natin? Tiningnan ni Clara ang lalaking minsan niyang inakala na magiging katuwang niya sa habang buhay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng silid, nakita niya ang bawat linya ng kahinaan sa mukha ni Marco. Ang bango ng alak ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Isang masangsang na paalala na ang lalaking ito ay wala ng ibang mahal, kundi ang kanyang sariling anino. Ni Clara, dahan-dahan niyang hinawakan ng pluma. Ang bigat nito sa kanyang mga daliri ay tila ang bigat ng lahat ng gabi na ginugol niya sa pag-iyak. Ngunit sa halip na manginig, ang kanyang kamay ay naging matatag. Sa isang mabilis at maingat na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng salitang petitioner. Ang tunog ng paggasgas ng dulo ng pluma sa papel ay tila isang tuldok sa isang napakahabang pangungusap ng pagdurusa. Tapos na, Marco, mahinang sabi ni Clara habang dahan-dahang itinatulak ang mga papeles pabalik sa lalaki. Ang pangalang ipinaglalaban mo ay isang hawla na matagal nang walang laman. Hindi ako ang sisira sa pamilya mo. Kayo mismo ang gumawa niyan noong hinayaan niyo ang inyong sarili na malunod sa yaman na galing sa nakaw. Lumabas si Clara sa opisina nang hindi na lumingon pa. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang simoy ng dagat ay humahaplos sa kanyang buhok, nagdadala ng amoy ng kalayaan. Naglakad sila patungo sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin, tila naglilinis ng bawat bakas ng nakaraan. Clara, tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang awit sa gitna ng katahimikan. Ngayong wala na ang mga papeles na nagtatali sa'yo, ano na ang balak mo? Hindi sumagot si Clara. Sa halip inilabas niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng buwan. Ngunit para kay Clara, ito ay tila isang piraso ng malamig na bakal. Sa isang malakas na paghagis, pinanood niya ang singsing na lumipad sa hangin bago lumubog sa madilim na tubig ng dagat. Ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang pagpisik ng tubig na mabilis ding napawi ng malalakas na alon. Gusto ko nang magsimulang muli, Gabriel, bulong ni Clara. Gusto kong maging ang Clara na hindi natatakot mangarap, ang Clara na hindi kailangang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkatao.
Dahan-dahang humarap si Gabriel sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Clara, sapat lamang para madama nito ang kanyang presensya. Clara, simula pa noong bata tayo, noong nakita kitang umiiyak sa ilalim ng puno ng nara dahil nadapa ka, alam ko na. Alam ko na ikaw ang bituin na gagabay sa akin pauwi. Hindi ako narito dahil sa utos ng tatay mo. Narito ako dahil matagal na kitang hinihintay sa dulo ng bawat pangarap ko. Ang pag-amin ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Naramdaman ni Clara ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Isang tibok na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang kakaibang tensyon. Sa di kalayuan, sa isang madilim na eskinita, malapit sa tinutuluyan ni Arturo, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Ang dahan-dahang lumalapit, may hawak silang mga bakal at tila may masamang balak. Ito ang mga huling tauhan na binayaran ni Matilda bago ito tuluyang maubusan ng pera, ang huling sugal ng isang reynang ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo. The Architect, bulong ng isa sa mga lalaki habang tinititigan ang anino ni Arturo sa bintana. Ngayong gabi, tatapusin natin ang iyong plano bago mo pa ito mailabas sa mundo. Hindi nila alam na sa loob ng bahay, si Arturo ay nakaupo lamang sa dilim, naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa CCTV monitor, pinapanood ang bawat galaw ng mga kaaway. Walang kaba sa kanyang mukha, tila ang bawat hakbang ng mga lalaki ay bahagi lamang ng isang dula na siya mismo ang nagsulat. Sino ang tunay na nagkanulo sa lokasyon ni Arturo sa mga tauhan ni Matilda? Mapoprotektahan ba ni Gabriel si Clara kung sakaling maging target din ang dalaga sa huling ganti ng mga Montesillo? Ang gabi ay tila bumagal at ang bawat segundong lumilipas ay may dalang panganib na maaaring sumunog sa lahat ng pinaghirapan ni Arturo. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel, matandang Arturo? Ang mga tulad nyo ay hindi nararapat sa liwanag. Kayo ay dumi na dapat ibinabaon sa ilalim ng lupa. Ang tinig ng pinuno ng mga tauhan ni Matilda ay puno ng pangungutya habang dahan-dahan nilang pinalilibutan ang maliit na bahay. Hawak nila ang mga bakal na pamalo at ang iba ay may bitbit na mga dekalibring armas na nakatago sa kanilang mga jacket. Ang anino nila sa dingding ay tila mga dambuhalang linta na handang sumipsip sa huling hininga ng katarungan. Sa loob ng bahay, nakaupo si Arturo sa kanyang lumang silya sa tapat ng bintana. Ang tanging liwanag sa loob ay ang mula sa kanyang maliit na tablet kung saan nakikita ang mga pulang tuldok na gumagalaw sa paligid ng bakod. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang lumang kwintas ni luwalhati, ang kwintas na balak niyang ibigay kay Clara bukas. Ang bawat butil ng perlas nito ay tila isang dalangin para sa kaligtasan. Sa halip na matakot, dahan-dahang kinuha ni Arturo ang kanyang kape at humigop dito. Ang usok ng kape ay marahang sumasayaw sa hangin, tila hindi alintana ang panganib na nasa labas. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ni Arturo ay mas nakakapanginig kaysa sa anumang sigaw. Pinunasan niya ang kanyang salamin at muling isinuot ito. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig na tila bakal. Isang malakas na pagkakalampag ang bumasag sa katahimikan ng gabi nang sipaing pabukas ng mga lalaki ang pinto. Ang tunog ng nabaling kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok ang 4 na lalaki. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at puno ng karahasan. Nasaan ang mga dokumento, matanda? Sigaw ng pinuno habang itinuturo ang kanyang baril sa dibdib ni Arturo. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya laban sa mga Montesillo kung gusto mo pang makita ang pagsikat ng araw. Nanatiling nakaupo si Arturo. Hindi siya kumukurap. Ang araw ay sisikat pa rin, nasa akin man ang mga papel o wala. Ngunit ang tanong ay,
Kung sisikatan pa ba kayo ng liwanag kapag nalaman nyo kung sino ang tunay ninyong kinakalaban? Huwag mo kaming daanin sa filosofiya. Akmang lalapit ang isa sa mga lalaki para saktan si Arturo nang biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa paligid ng bahay. Isang nakabubulag na liwanag ang pumasok mula sa mga bintana, tila ginagawang tanghalian ng hating gabi. Kasabay nito, isang anino ang mabilis na lumitaw mula sa likuran ng mga lalaki. Si Gabriel, ang kanyang paggalaw ay tila isang hangin, mabilis, walang tunog, at nakamamatay ang katumpakan. Sa isang iglap, ang unang lalaki ay naramdaman na lamang ang kanyang braso na naitulak sa posisyong hindi natural. Dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata na tumama sa sahig na may malalim na tunog. Gabriel, sapat na. Mahinahong sabi ni Arturo. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay sa mga taong binabayaran lamang para maging bulag. Napatigil ang mga lalaki. Nakita nila na sa labas ng bahay, nakapalibot na ang mga tauhan ng NBE at mga security specialist na suot ang uniforme ng The Architects Private Firm. Ang mga pulang laser na tumatama sa dibdib ng mga tauhan ni Matilda ay tila mga marka ng kamatayan na hindi nila matatakasan. Paano nyo nalaman? Tanong ng pinuno. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Ang bawat barya na ibinigay sa inyo ni Matilda ay may nakakabit na digital tracker. Paliwanag ni Arturo habang dahan-dahang tumatayo. Sa mundo ng pananalapi, walang transaksyon ang hindi nagiiwan ng bakas. Ipinagkanulo kayo ng inyong sariling kasakiman. Nilapitan ni Gabriel si Arturo, tila isang tapat na sundalong naguulat sa kanyang general. Ligtas na ang lahat, boss. Si Clara ay nasa ilalim na ng proteksyon sa ligtas na lugar. Handa na rin ang lahat para sa press conference bukas. Tumingin si Arturo. Sa mga lalaking ngayon ay nakaposas na at dahan-dahang inilalabas ng bahay. Ang bawat hakbang nila sa putikan sa labas ay tila ang paglubog ng huling pag-asa ng mga Montesillo. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang kurot ng pait sa puso ni Arturo. Dangling mystery. Sino ang nagturo sa mga lalaking ito ng lihim na lagusan patungo sa bakuran ni Arturo? May isa pa bang traidor na malapit sa kanila? O sadyang may alas pa si Matilda na hindi pa inilalabas? Cliffhanger. Habang nililinis ni Gabriel ang silid, may napansin siyang isang sobre na naiwan sa sahig. Nang buksan niya ito, isang litrato ang tumambad sa kanya. Isang lumang litrato ni Arturo at ng ama ni Gabriel na may nakasulat na mensahe sa likod. Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo, hindi ng pera. Gabriel, tawag ni Arturo nang mapansin ang pagtigil ng binata. Mabilis na itinago ni Gabriel ang sobre sa kanyang bulsa at pilit nang ngumiti. Wala po, boss. Magpahinga na po kayo. Malaki ang gagawin natin bukas. Ano ang tunay na ugnayan ng pamilya ni Gabriel sa nakaraan ni Arturo? At sapat ba ang katapatan ni Gabriel kapag ang lihim ng kanyang sariling ama ang nakataya? Hindi sapat ang 1 bilyong piso para mabili ang 1 segundo ng buhay na ninakaw mo, Matilda. Ang katarungan ay hindi dumarating sa anyo ng pera, kundi sa anyo ng katotohanang pilit mong ibinaon. Ang boses na yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng napakalawak at napakagandang opisina sa itaas na palapag ng The Architects Tower. Ang dingding na gawa sa purong salamin ay nagpapakita ng buong lungsod ng Manila, kung saan ang mga ilaw ay tila mga hiyas na nagpapakislap sa dilim. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging mahalaga ay ang matalim na tensyon sa pagitan ng 2 tao. Nakatayo si Doña Matilda sa gitna ng silid. Ang kanyang damit na dati ay laging perpekto ay gusot na ngayon, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Nakatingin siya sa malaking swivel chair na nakatalikod sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, puno ng takot at huling pag-asa.
Architect, please! Narito na ako. Nakahanda na akong pirmahan ng lahat. Pagsusumamo ni Matilda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay. Iligtas mo ang aking kumpanya. Iligtas mo ang aking pangalan. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang tunog ng pag-ikot ng leather sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang tuluyang humarap ang lalaki, ang lahat ng hangin sa lalamunan ni Matilda ay tila naglaho. Wala na ang sombrero, wala na ang salamin na nagtatago sa anyo nito. Doon, sa harap ng isang dambuhalang lamesang gawa sa itim na marmol, nakaupo si Arturo. Suot niya ang isang puting barong na malinis at plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pabalik. Ang kanyang anyo ay hindi na ang hamak na accountant na tinadyakan ni Matilda sa katedral. Siya na ngayon ang mismong imahe ng kapangyarihan na pinapangarap ng lahat. Arturo, bulong ni Matilda, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Napakapit siya sa gilid ng lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Hindi ito maaari. Isang panaginip lang ito. Ang panaginip, Matilda, ay natatapos kapag nagising ka na sa gitna ng bangungot. Mahinahong sabi ni Arturo habang dahan-dahang binubuksan ang isang maliit na paper bag na nasa ibabaw ng lamesa. Ang halimuyak ng bagong lutong tinapay ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango sa loob ng silid. Inilabas ni Arturo ang isang pirasong pandesal, ang simpleng tinapay na madalas kainin ng mga mahihirap sa umaga. Inilapag niya ito sa harap ni Matilda sa ibabaw ng mga papeles ng foreclosure. Naalala mo ba noong pumasok ako sa mansyon mo para makiusap na huwag niyo munang ituloy ang demolisyon sa bahay ng mga magsasaka? Tanong ni Arturo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda. Ibinigay mo sa akin ang isang pirasong tinapay na ito at sinabihan mo akong kainin mo yan dahil iyan lang ang halaga ng buhay mo. Ngayon, Matilda, ibinabalik ko sa iyo ang iyong ibinigay. Kainin mo ang iyong sariling kapalaran. Isang malakas na panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Matilda. Ang dambuhalang reyna ng mga Montesillo ay dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng barong ni Arturo, isang huling pagtatangka na humingi ng awa. Patawarin mo ako, Arturo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang taong iyon. Hikbi ni Matilda, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa makinang na marmol. Gagawin ko ang lahat. Luluhod ako kay Clara. Hihingi ako ng tawad sa harap ng buong mundo. Iligtas mo lang ang anak ko. Tumingin si Arturo sa kanya ng may halong pait at awa. Ang pagluhod ay ginagawa dahil sa pagsisisi, hindi dahil sa pangangailangan. At tungkol sa anak mo, bumukas ang malaking pinto ng opisina. Pumasok si Marco, ngunit hindi siya tumingin sa kanyang ina. Hawak niya ang isang folder na puno ng mga ebidensya, mga dokumento ng tax evasion, mga illegal na transaksyon, at ang katotohanan tungkol sa ninakaw na patent ni Luwalhati. Mami, pasensya na, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sabi ni the architect, kung ituturo ko ang lahat ng iyong mga kasalanan at pipirma ako bilang saksi laban sa iyo, bibigyan niya ako ng pagkakataong simulan ang buhay ko sa ibang bansa. Hindi ko kayang mabulok sa kulungan kasama mo. Ang boses ni Marco ay tila isang huling saksak sa likod ni Matilda. Napatingala siya sa kanyang anak, ang lalaking itinuring niyang mundo, na ngayon ay handa siyang itapon para lamang sa sariling kaligtasan. Ito ang sukdulang karma, ang makita ang bunga ng iyong maling pagpapalaki na bumabaliktad sa iyo sa oras ng iyong pagkatalo. Hindi ako ang magpapakulong sa iyo, Matilda, sabi ni Arturo habang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Ang sarili mong dugo ang gagawa niyan. Dahil sa mundong itinayo mo sa kasinungalingan, maging ang pag-ibig ay may presyo. Lumapit si Gabriel at Clara sa pinto.
Nakita ni Clara ang kanyang dating biyenan na nakahandusay sa sahig, umiiyak at durog na durog. Naramdaman ni Clara ang isang mabigat na emosyon sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito galit. Ito ay isang malalim na kalungkutan para sa isang taong may lahat ng yaman sa mundo, ngunit wala palang kahit isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tay, sapat na po ito, bulong ni Clara habang hawak ang braso ni Arturo. Huwag na nating dagdagan ng pait sa kanyang puso. Hayaan na nating ang batasang tumapos sa lahat. Humarap si Arturo sa kanyang anak at marahang hinaplos ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay muling lumambot, nagbabalik sa pagiging isang mapagmahal na ama. Tapos na ang laban natin, anak. Ang anino ay nawala na sa ilalim ng liwanag. Dangling mystery. Ano ang gagawin ni Gabriel sa natuklasan niyang lihim tungkol sa kanyang ama at kay Arturo? Mayroon pa bang huling twist na magpapakita kung sino ang tunay na nagligtas kay Arturo 10 taon na ang nakalilipas? Cliffhanger. Habang inilalabas ng mga pulis si Matilda mula sa gusali, isang reporter ang nagtanong kay Arturo kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Tumingin si Arturo kay Gabriel na tila may isang lihim na komunikasyon sa pagitan ng kanilang mga mata. Ang arkitekto ay magpapahinga na, sagot ni Arturo. Ngunit ang pundasyon na itinayo namin ay mananatili para sa mga taong walang boses. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ngunit may isang lihim na nananatiling nakabaon sa bulsa ni Gabriel. Ang bawat imperyo ay may hangganan at ang dulo ng mga Montesillo ay hindi natapos sa ginto, kundi sa abo ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Ang ingay ng mga reporter sa labas ng presinto ay tila isang koro ng mga nagugutom na hayop. Ngunit sa loob ng itim na sasakyan ni na Arturo, ang tanging naririnig ay ang sariling hininga ng katahimikan. Pinanood ni Arturo mula sa bintana kung paano ilabas si Doña Matilda na ngayon ay balot ng isang kulay kahel na vest. Ang malamig na bakal ng posas na kumagat sa kanyang mga pulso ay ang huling hiyas na isusuot ng reyna. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tila isang kandila na tuluyan ng hinipan ng hangin ng katarungan. Sa tabi ni Arturo, nakaupo si Clara. Nakatingin din siya sa labas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng saya. Sa halip, may isang malalim na awa siyang nararamdaman, hindi para sa kayamanan ni Matilda, kundi para sa kaluluwa ng babaeng naging bihag ng sarili nitong kasamaan. Tay, mahinang tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos sa katahimikan. Tapos na po ba talaga tayo? Ang paghihiganti, anak, ay natatapos sa pagkakakulong ng kaaway. Pero ang katarungan, nagsisimula pa lang ito sa paghilom ng iyong puso. Sagot ni Arturo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng anak. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumapit si Marco. Gulo-gulo ang kanyang suot na polo at ang kanyang mukha ay puno ng pait. Tumingin siya kay Clara, ang mga mata ay namumula sa pag-iyak at puyat. Clara, please! Huling beses na ito. Pagsusumamo ni Marco. Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging duwag ako. Pero itinakwil ko na si Mommy para sa'yo. Binigay ko na ang lahat kay Arturo. Wala na akong matitirhan, wala na akong pera. Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Pwede ba tayong magsimulang muli sa ibang lugar? Tiningnan ni Clara si Marco, ang lalaking minsan niyang inisip na magliligtas sa kanya mula sa lahat ng hirap. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang katotohanan. Si Marco ay hindi nagbago. Nagmamakaawa lamang ito dahil wala na itong masisilungan. Marco, simula ni Clara, ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Ang pagpapatawad ay ibinibigay sa taong marunong tumayo, hindi sa taong luluhod lang kapag wala na siyang mahutot. Itinakwil mo ang iyong ina para sa iyong kaligtasan, hindi para sa akin. At ang taong kayang itapon ang sarili niyang dugo para sa pera ay hindi kailanman matututong magmahal
ng tapat. Clara, hindi mo naintindihan. Mas naiintindihan ko na ngayon, Marco. Putol ni Clara. Salamat sa sakit na ibinigay niyo. Dahil doon ko nahanap ang tunay kong halaga. Huwag mo nang hanapin ang Clara na nakilala mo noon. Namatay na siya sa altar ng katedral na winasak niyo. Dahan-dahang itinaas ni Arturo ang bintana ng sasakyan. Pinuputol ang huling koneksyon ni Marco sa kanilang buhay. Ang tunog ng makina ng sasakyan habang dahan-dahang umaandar ay tila isang formal na pamamaalam sa isang madilim na kabanata. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa itinatayong Luwalhati Santos Memorial Hospital, napansin ni Arturo ang pananahimik ni Gabriel na nagmamaneho. May isang mabigat na ulap sa mukha ng binata na hindi maikukubli ng anumang mamamngiti. Pagdating sa construction site, kung saan ang mga bakal at semento ay unti-unti nang bumubuo sa pangarap ni Luwalhati, humiling si Gabriel na makausap si Arturo nang mag-isa sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Inilabas ni Gabriel ang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang iniabot ito kay Arturo. Boss, nakita ko po ito sa bahay niyo noong gabing umatake ang mga tauhan ni Matilda. Sino po ba talaga ang tatay ko sa buhay niyo? Napatigil si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang litratong nasa loob. Isang larawan ng dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng mga manggagawa, nakangiti sa harap ng isang maliit na tindahan. Ang isa ay si Arturo at ang isa ay ang ama ni Gabriel. Ang tatay mo, Gabriel, panimula ni Arturo. Ang boses ay puno ng pait ng nakaraan. Ang siyang tumanggap ng bala na dapat ay para sa akin 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon at siya rin ang dahilan kung bakit itinakwil ko ang aking pangalan upang protektahan kayo. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ibig sabihin, ang mga Montisilio rin ang pumatay sa kanya? Hindi lang nila siya pinatay, Gabriel. Binura rin nila ang kanyang dangal at pinalabas na siya ay isang magnanakaw upang hindi sila managot sa aksidente sa site. Dugtong ni Arturo. Kaya ka narito. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil utang ko sa tatay mo ang bawat hininga ko. Ang revelasyong ito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng maaraw na umaga. Ang katapatan ni Gabriel ay hindi lamang pala dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang ugnayang nakasulat sa dugo at sakripisyo. Dangling mystery. Sapat na ba ang revelasyong ito para lalong patatagin ang ugnayan ni Gabriel at Arturo? O magbubukas ba ito ng mga bagong sugat tungkol sa mga bagay na itinago pa ni Arturo? At ano ang gagawin ni Marco ngayong tuluyan na siyang nag-iisa sa kalsada? Cliffhanger. Habang nag-uusap ang dalawa, isang tawag ang natanggap ni Arturo mula sa ospital kung saan nakakulong si Matilda sa ilalim ng bank guard. Architect, may nangyari po kay Doña Matilda. Tumanggi po siyang uminom ng gamot at humihingi po siya ng isang huling pagkakataon na makita ang inyong anak. Ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang lumalapit sa reynang wala ng korona. Pupunta ba si Clara? O hahayaan na lang niyang lamunin ng dilim ang huling bakas ng kanyang kaaway? Ang bawat paglubog ng araw ay hudyat lamang ng isang mas magandang umaga at ang bawat sugat ay patunay na tayo ay lumaban, natalo, ngunit muling bumangon ng mas matatag. Ang amoy ng antiseptic at mga bagong pinturang pader ay humahalo sa bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita sa loob ng intensive care unit. Sa gitna ng puting silid, nakahiga si Doña Matilda. Wala na ang kanyang marangyang ayos, ang kanyang balat ay tila papel na naninilaw, at ang bawat hininga niya ay mabigat, at may kasamang mahinang tunog ng paghihirap. Ang reynang dati ay hindi kayang tapakan ng lupa, ay ngayon ay hindi na kayang iangat ang sarili niyang mga kamay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Clara, suot ang isang simpleng asul na damit. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan na tila isang lawa pagkatapos ng bagyo. Lumapit siya sa kama
at kinuha ang isang maliit na baso ng tubig. Maingat niyang binasa ang tuyong labi ni Matilda gamit ang isang pirasong bulaklak. "Nandito na po ako, madam," mahinang bulong ni Clara. Dahan-dahang idinilat ni Matilda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Clara, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mata patungo sa kanyang unan. Clara, bakit? Bakit ka nandito? Pagkatapos ng lahat ng paghihiganti na naging paghihilom, hinawakan ni Clara ang nanginginig na kamay ng matanda. "Nandito po ako dahil hindi ako katulad ninyo. Hindi po ako narito para kutyain kayo, kundi para sabihing pinatatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit nyo sa puso ko. Ang anak ko, si Marco, iniwan niya ako." Hikbi ni Matilda. Ang bawat salita ay tila isang pag-amin ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Ang yaman po ay nakakabili ng maraming kaibigan, pero hindi nito kayang bumili ng isang pusong tapat. Tugon ni Clara habang iniaayos ang kumot ng matanda. "Magpahinga na po kayo. Ang batas na ang bahala sa inyong mga kasalanan, pero ang kaluluwa nyo, sa inyo na po iyon." Paglabas ni Clara sa silid, sinalubong siya ni Arturo. Nakatayo ang kanyang ama sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan makikita ang malaking karatula ng ospital. Luwalhati Santos Memorial Hospital. Ang pangarap na ninakaw ay muli nang nabuhay, at ang bawat mahirap na pasyenteng papasok sa mga pintuan nito ay hindi na kailanman mararanasan ang tinanggihang katarungan. "Tay, tapos na po," sabi ni Clara habang yumayakap sa kanyang ama. "Wala na po ang bigat sa dibdib ko." Hinalikan ni Arturo ang noo ng kanyang anak. "Iyan ang tunay na tagumpay, Clara. Ang hindi maging halimaw sa harap ng mga taong naging halimaw sa atin." Lumapit si Gabriel sa kanila. Bitbit ang isang tumpok ng mga papeles para sa inaugurasyon ng pundasyon. Tumingin siya kay Clara ng may pagmamahal na tila wala ng katapusan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara at pinagsikop ang kanilang mga daliri. Wala nang kailangang sabihin, ang init ng kanilang mga palad ay sapat ng pangako para sa hinaharap. "Ready na ba ang lahat?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng sigla. "Ready na, Gabriel," sagot ni Clara nang may matamis na ngiti. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga sa bakuran ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon ni Matilda, pero puno ng liwanag. Nakaupo si Arturo sa isang tumba-tumba. Ang hapon ay payapa, at ang hangin ay may dalang amoy ng nilulutong hapunan mula sa loob. Pinapanood ni Arturo sina Clara at Gabriel na naglalakad sa hardin, nagtatawanan, habang nag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Isang kasal na hindi na kailangan ng mamahaling trahe de boda, dahil ang bawat tahi nito ay gawa sa katapatan. Nakita ni Arturo ang isang maliit na bata na tumatakbo patungo sa kanya. Isang batang inampon ng kanilang pundasyon, na ngayon ay tinatawag siyang lolo. Binuhat niya ang bata at naramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito. Doon niya napagtanto na ang tunay na arkitekto ng buhay ay hindi ang taong nagtatayo ng mga gusali, kundi ang taong marunong bumuo ng pamilya mula sa mga pira-pirasong pagkakataon. Tumingala si Arturo sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. "Luwalhati, tignan mo ang ating anak. Malaya na siya. Maligaya na siya." Ang kwento ng mga Montisillo ay naging isang babala na lamang sa mga pahina ng pahayagan. Ngunit ang kwento ni na Arturo at Clara ay naging isang awit ng pag-asa na aawitin ng marami pang henerasyon. Ang bawat luha ay naging perlas, at ang bawat pait ay naging tamis ng isang bagong simula. Ang huling anino ay tuluyan ng napawi, at sa wakas, ang umaga ay wala ng ulap.
Ang bawat kwento ay may tuldok, ngunit ang katapusan ng isa ay madalas na simula ng isang mas magandang bukas na hindi na kailangan pang isulat sa luha. Ang dapit hapon ay nagpinta ng mga kulay na ginto at rosas sa langit, tila isang basbas mula sa kaitaasan para sa lupang matagal ng tigang sa katarungan. Sa malawak na beranda ng kanilang bagong tahanan, nakaupo si Arturo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang litrato nilang dalawa ni luwalhati noong sila ay bata pa. Ang mga ngangiti sa kanilang mukha ay tila hindi kumukupas, kahit na ang papel ay medyo naninilaw na sa paglipas ng panahon. Nang ganap na kapayapaan, wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang lamig ng paghihiganti. Ang kanyang mga kamay, na dating pilit na nagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan, ay dahan-dahan nang kumukutitap sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang palad ay kwento ng pagsisikap, ng pagtitiis, at ng wagas na pag-ibig ng isang ama. Mula sa hardin, narinig niya ang malambing na boses ni Clara. Kasalukuyan itong nagdidilig ng mga halamang gamot na itinanim nila para sa libreng botika ng kanilang ospital. Sa tabi ni Clara ay si Gabriel na hindi kailanman bumitaw sa pagsuporta sa bawat pangarap ng dalaga. Nakita ni Arturo kung paano dahan-dahang inakbayan ni Gabriel si Clara at kung paanong ang kanyang anak ay sumandal sa balikat nito nang may ganap na pagtitiwala. Ang imaheng iyon ang pinakamagandang gusaling itinayo ni Arturo sa buong buhay niya, isang pundasyon ng kaligayahan na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo ng tadhana. Tay, pumasok na po kayo rito. Malamig na ang hangin sa labas, tawag ni Clara habang kumakaway sa kanya. Sandali na lang anak, ninanamnam ko lang ang amoy ng laya. Tugon ni Arturo nang may malapad na ngiti. Ang tanong kung napatawad na ba ang mga nagkasala ay nasagot na ng katahimikan. Para kay Clara, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa ginawa ni Matilda o ang muling pagtanggap kay Marco. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang huwag nang hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang mga taong yon sa kanyang kasalukuyan. Si Matilda ay nananatili sa loob ng rehas ng kanyang sariling pagsisisi, habang si Marco ay tuluyang naging dayuhan sa sarili niyang bayan. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang pagpapanatili ng kabutihan sa puso ng mga biktima. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng imperyo o sa ningning ng brilyante. Ang tunay na halaga ng tao ay matatagpuan sa kanyang paninindigan sa oras ng kawalan at sa kanyang kakayahang manatiling mapagkumbaba sa oras ng kapangyarihan. Si Arturo, ang misteryosong arkitekto, ay nagtayo ng isang alaala na hinding-hindi mabubura. Isang ospital para sa mga mahihirap, isang tahanan para sa mga sawi, at isang kinabukasan para sa kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Arturo at hinarap ang pintuan ng kanilang bahay. Sa loob, nakahanda na ang mesa para sa hapunan. Walang marangyang chandelier, walang mga pilak na kubyertos, ngunit ang bawat upuan ay may nakaupo. Mga taong nagmamahalan, nagtatawanan, at may respeto sa isa't isa. Luwalhati, tignan mo ang ating pamilya, bulong ni Arturo bago tuluyang isara ang pinto sa likuran niya. Ang pangarap mo ay hindi lamang naging gamot, naging buhay na rin ito. Sa labas, ang mga bituin ay nagsisimula ng magsilabasan, nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Ang kwento ng arkitekto at ng kanyang anak ay natapos na sa mga pahina. Ngunit sa bawat pusong natutong lumaban para sa dangal, ang kanilang tinig ay mananatiling isang inspirasyon, isang bulong ng pag-asa na sa dulo ng bawat pagsisikap, laging may naghihintay na umagang walang ulap. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ngunit sa bawat pintig ng puso ng mga taong nakikinig, ang katarungan at pag-ibig ay mananatiling buhay.
magpakailanman.